Being a rider is so risky because di mo alam na sa pagdadrive mo may masamang mangyari sa'yo. And the moment may masamang mangyari sa'yo, paano na lang yung hanap buhay mo? Okay lang kung konti lang, maliit lang yung damage. Paano pag malaki? Mahirap ka makabangon. Then, yung mga nagagawa mo dati, hindi mo na magagawa. So, being a rider is so risky. So, syempre, kadalasan, yan yung mga hanap buhay talaga, no? Ng mga tao. Yes, malaki yung kita, pero mahirap siya. Mahirap to the point na what if may mangyari sa yung masama. No? Kasi damay pati buong pamilya mo maghihirap din. Lalo na pag ikaw lang yung inaasahan. So, sa mga riders, stay safe. Stay safe lang palagi. Ingat lang sa biyahe. Tas iwas-iwasan yung pagiging mainit ng ulo. Kasi that can be the cause of the worst na mangyari. So, payo lang din sa mga riders out there, don't stay being a rider all the time, no? Don't stay being a rider for a lifetime. Kailangan ka din mag-research kaunti ng mga source of income which is makatulong sa'yo, no, in the future na kahit nasa bahay ka na lang ay kumikita ka pa din. So, tsaka less na lang yung effort mo at tsaka hindi din ganun ka-risky, no? Because you only risk the money but not yourself, no? Hindi yung talaga, yung worst, no? You know what? The worst case scenario talaga is yung walang mangyari sa'yo pagdating ng panahon na tatanda ka, no? So, hindi habang buhay malakas yung katawan natin. So, minsan, yes, kumikita tayo ng malaki sa kapagod natin. Ang aga-aga mo umalis sa bahay, tas gabing-gabi ka na umuwi, tas early in the morning, lalabas ka na naman bahay, magbabiyahe ka na naman. So, yun. Yung puhunan talaga natin is yung katawan natin. No, kasi pag ito nagka-problema, apektado lahat na nakapaligid sa'yo. So, sa mga riders dyan, yung mga nagda-drive, palagi lang mag-ingat at saka kalmahan mo lang yung sarili mo. Whatever happens, kailangan maging mahinahon ka lang palagi. Okay? At saka mag-intindihan lang. And sabi ko nga, don't always stay being in that place because that's so risky. Pwedeng pag may masamang mangyari sa'yo, iiwan ka ng lahat. Pag may masamang mangyari sa'yo, no? So that's why I encourage you na habang malaki yung kinikita mo, save, then magsisave ka, then dapat yung pagsisave mo may purpose siya na saan mo ba siya ilalagay, i-business mo ba or i-invest mo ba, na para ba yan sa future mo. Yan, bibili mo ba ng lupa, papatayo mo ba ng mga house for rent, ganyan. So, dapat may mga may mga purpose, no? Hindi yung nagsisave ka lang to save the money, but you have to save the money for a purpose.